This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Akula, Bira. Yehey! Naku! Maraming salamat sa mga nanood sa ating episode last Thursday. At ngayon, nandito na naman tayo every other day na nga. Kaya tara na, pasok na ka na sa dati mong tambayan na ngayon na ginagawa mong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na naka-yellow and black, pero hindi yellow at black ang kanyang political views or anything. Naglag talaga ako. Ang political and showbiz official now na ating minamahal na OOTD, ang ating minamahal na si Nanay Jobert Socaldito. Oh, thank you so much, anak ko. Direct Charles Manansala. It's April 12. It's the birthday of my brother, late brother Sandy. Happy birthday po. Domingo Crisostomo Jr. Half brother ko yan, ha? O tataka sila, dami-dami mga kapatid ni Jobert. Marami tayong magkakapatid. Ganun tagang buhay, di ba? Na kayo. Oh, I miss you guys. Diretso na tayo sa ating unang segment, ang This is it, Politics. Ay, naku, nakakapagod. Alam mo pa, pinapanood mo mga vlogs sa YouTube? Doon umikot lang isa ang makwento. Tungkol pa rin ito kay congressional candidate ng Pasig na si Ian Sia. Si attorney Na pinag-usapan na natin like 2 episodes ago. Yes, we did. Ito yung tungkol pa rin sa, di ba, sa kanyang mga binitawang hindi magagandang salita, yung pambabasto sa kababaihan, sa mga single moms most especially, na naging topic, no, ng even, ang lahat, all the government officials are talking about it. Comelec is very offended si Comelec Chairman Garcia, at ang Gabriela na nagsulong ng kaso sa Supreme Court. Sa Supreme Court at saka iba pang grupo, pati si Rex Gatchalian, ang sekretary ng DSWD, ay nag-express ng kanyang sama ng loob against kay attorney Ian Sia. And there's a group na talagang isinusulong din ang pagpadisbar sa kanya sa Integrated Bar of the Philippines, which yun ang ating hinihiling din sa ating last 2 episodes. Yes. Mabuti at everybody's working on it. Everybody's really on their toes. Balikan lang natin, si attorney Sia ay dating consular. Dating consular. Tumakbo siya na independently nung naumpisa siya. Yes. Mabangong pangalan niya. Yeah. Minahal siya ng maraming mga Pasigenyo. Isa na rin si Sir Henry Magahis. Yes. Pinagkampanya pa nga daw niya. Kasi talagang promising. Yes. Parang kung paano nag-umpisa si Vico Soto nung tumakbo siya bilang consular ng Pasig. Yes. He was like that. And then dahil nag-number 1 siya, parang naging vice mayor yata siya ng Pasig dati. Oh, really? Then number 1 siya, kinuha siya ng dating mayor. Anong pangalan ng dating mayor nila? Eusebio. Tapos parang nanalo siya. And then ngayon, nakilala, parang lumaki yatang ulo na na parang akala niya parang siya na yung pinaka-promising na politician sa Pasig that he can just say anything he wanted. At he felt talaga na parang siya isang God's gift to women, na parang para sabihin niya na yung mga single moms out there, remember what he said? Sabi niya sa lahat ng mga single moms out there na nagre-regla pa. Inuulit niya basta nire-regla pa. Minsan sa isang taon, sa kanilang kalungkutan, ay pwede silang sumiping sa akin. At yung sino mga interesado ay magpalista lang dyan sa gilid, sa may table sa gilid. It was so distasteful. Napakasama ng tabas ng dila, and everybody reacted, nagalit sa kanya. Yung kanilang, kasi he's running as congressman sa slate nitong tumatakbong mayor, Sara Diskaya, kalaban ni Vico Soto. Ngayon, di ba, kagrupo nila sila Aramina at saka sila Shamsi Supsupli, ating beauty queen. Ngayon si Shamsi ay umalis na, nag-withdraw ng kanyang... Independent na siya. Umalis na siya sa grupo ng nila Diskaya because of, she felt offended. She hindi lang really offended dahil siya ay ipinaglalaban niya mga women empowerment, syempre ang... Here you are, nakakakampi kita, pero ganyan ang ano mo. Binastos mo yung mga single moms, mga babaihan. Ito naman si Diskaya, ang ginawa niya ay they took it a little seriously din daw, kaya sinuspend
extend nila si Attorney Sia ng 3 days sa kampanya. Kumbaga hindi isasama sa kampanya. 3 days lang, Day. 3 days lang. Alam mo, if I were you, alam mo kung talaga ang pinaka-wisest move mo sana. Alas. Kaya sana tinanggal mo. You kicked him out of your slate para at least na iparamdam mo sa taong bayan, that you are serious of doing public service. Pero sabi niya, siya pang tinatanggol pa nga raw niya kasi nung makausap daw niya ito sa Attorney Sia, naramdaman daw niya sincerity ng kanyang apologies. Of course, magkakampi kayo Siyempre, he's a dramatic actor para siyempre drama sa harap mo para paniwalain ka na isa na nagjo-joke lang siya, whatever. Pero dapat sineryoso mo Hindi yun. na, maaaring sincere siya. Ako na, maaaring sincere naman siya sa apology niya. Pero nasaktan na niya ang maraming tao at nagawa na niya yan. Without ibating ang eyelash, nagsalita siya ng isang bagay na kailangan. Hindi mo na-expect sa isang taong tumatakbo at disente at lawyer. Hindi na kailangan maging disente. Maging tao na lang. Alam mo yun, para babuyin mo kababayan, hindi mo nirespeto yung lola mo, yung nanay mo, yung kapatid mo, kung may mga kababayan. At heto na nga, mga clamor against him. Yes, he is subject for disqualifications. No, hindi natin alam kung matutuloy ang disqualification niya because ang Supreme Court ang diniretso ng grupong Gabriela at iba pa mga grupo na nagalit ay din sa Supreme Court. Naghintay pa sa decision ng Supreme Court. Pero ang COMELEC is ready also. They're doing the very best. Pinag-uusapan nila ngayon kung anong magiging sanction nitong taong ito. In the event, sabi ni COMELEC Chairman Garcia, in the event, halimbawa lang na siya ay madi-disqualify. Okay? When asked kung halimbawa na disqualify ito at nandun pa yung pangalan niya sa balota at hindi pa bumababa ang desisyon habang nag-eleksyon. In the event na siya halimbawa ang nanalo. Okay? At nag-grant yung disqualification. Yung second placer, Will siya win. Okay. siya ma-disqualify. So that is clear. That is clear. Pero Yes, mukhang hindi naman siya mananalo talaga na hindi naman nanalo yun. Hindi makuha ng katiting na boto. Because of what happened. Meron pa rin naman siguro yung mga kaibigan niya, yung mga loyal, Kaibigan niya. yung mga pinili, yung mga natulungan niya. Abogado siya. At ang wife pala niya, abogado din. Alam mo, I don't know lang, no? Alam mo, naawa ako sa wife. How the wife and the reacted on family. this, ano? Yes. Ang wife, alam mo, naawa ko sa kanya. I can't imagine kung paano ito tinanggap ng kanyang asawa na unang-una, isa siya, hindi man siya single mom, but as a woman, I'm sure nagalit siya rito. I'm sure kinausap niya at kinastigo niya ang kanyang husband because of this. At yung mga anak nila, kasi may mga anak daw sila, ano kayo naramdaman ng mga bata, pati sila tuloy na damay, yung mga bata, mga inosente na wala namang kasalanan. Nag-open siya talaga ng pagbabato at panlilibak sa mga netizens at sa mga voting public. Yes. Kawawa yung kanyang mga pamilya, mga nagmamahal sa kanya na nadamay sa sigalot na pinasukan niya. At hindi ordinaryong sigalot kasi. Yes. Ito ay pambababoy sa lahat ng kababaihan. And it became a national issue na Oh my God, diba? Saan ka nakita? Diba? How can you say that? Diyos ko, babaeng nagre-regla pa, inulit-ulit mo pa. Alam mo, kumakain ka ba ng regla? Tinatanong lang kita. Kasi may mga regla, yung mga unggoy doon sa Manila Zoo. Pwede kong kunin, pakain ko sa'yo. Alam mo, Kakaloka ako siya. thankful lang ako doon sa nag-video. Yes, I'm thankful too. Unexpectedly, may sasabihin ng isang kagaya niyang tumatakbong congressman at na-i-post. Akala siguro na-i-post. Hindi niya alam na mababash Baka akala niya nakakatawa yung ipopost niya tingnan mo, biglang it turned out differently. At saka diba, naalala mo, biniblame pa nga niya yung nag-video, yung nag-post na ito, at binibintang kagad dyan sa kalaban niya. Sa kalaban. Even for the sake of argument. Sa kalaban mo nang galing yun, yung video na lumabas. For the fact that you did it, you have an accountability. Ito mabuti nga, kaya tama sabi na anak ni Direk Chaps na nagpapasalamat siya sa nag-post ng video at nagpapasalamat kami lahat para nakilala ka namin. Na may mga tao pa pala na nag-exist na tulad dito, parang siya na lang yata natitira. Na hindi nila alam na there's a thin line between pagpapatawa at pagpapakatao. Oo. Kasi ang katwiran niya, nag-usap-usap daw sila sa mga meetings sila ng mga single mom. Tapos, pag napag-uusapan daw mga bagay na ito, ay tao sa tao, tuwa daw sila. Tapos, even daw doon sa nung sinabi niya ito sa kanyang campaign, sa caucus nila. At may mga tumatawa ng mga, siyempre mga babae doon. Siyempre mga kakampi niya yun because they took it daw as a joke. Kasi joke naman daw yun. But, nagawa mo talagang i-joke yun, no? Nagawa mo joke? Kaloka ka?
puntahan mo si Leanne Miklat, ang galing-galing niya mag-joke. Oo. Paturo ka kung paano mag-joke. At ito yung mga joke dapat ito ng mga nag-iinuman lamang. Oo, mga kayo-kayo lang. Yung kayo-kayo lang, yung mga lasing na kayo. During yung the caucus at parang nag-ano ka, ayun, tuloy. It was so public at social media, papatay ka talaga. Oo. Kaya naghintay ang Supreme Court. Siyempre, mga justices dyan, not because not so much of them are women, ano ba mga lalaki, but still sabi ni Comelec Chairman Garcia, siya nga hindi babae. Pero nasaktan siya, na-offend siya. Yes. Ako, hindi ako babae. Yes. Bakla ako. Yes. Pero na-offend ako para Totoo sa ba mga na? kababaihan. Inamin ko na. Oh, no. Nabanding ako. Pero na-hurt ako on behalf of the whole people. Of course. The whole world. Yes. Kumbaga, hindi lang ito basta... Para sa mga babaeng ating mga matriarchal kasi tayo na. Yes, oo. At saka yung mga single moms, oh my God, I saw many of them kung gaano sila nag-struggle, buhay lang mga anak nila, na walang tulong sa ibang mga lalaki, mga pabaya. Alam mo yung ibang mapabayang Grabe, lalaki? pinanggagalingan mo na. Tapos gaganyan, oo, kakaloka. Kaya hintayin mo lang ha, Attorney Sia. Ako gusto ko, dalawang bagay. Ma-disqualify siya at ma-disbar. And after that, work your way. Bahala ka na. Work your way and learn from it and be a bigger person this time. It's a lesson learned. Sometimes it's hard. The hardest part is mahirap yung pagkatuto. Pero, Parang learning the hard way. yeah, the hard way. Learning the hard Yeah. way. Yun. Okay. See Ikaw. you. See you in jail. Hindi See you mo- in jail. Oh. Hindi na, sa mga OOTs natin no, na nandyan pa at ano masasabi ninyo dito, no? Nakita nyo na kapag nagkakaisa tayo, yung mga comments ninyo, kahit pa paano, nagpapahype at naglalagay sa tamang landas sa mga tao nagkakamali. Yeah, because bawat isa sa atin ay may obligasyon at Yes. responsibilidad sa kapwa natin. Just do good at yung iba, i-imbibe nila yan. Ililipat nila yung Yes, wisdom nila sa kanilang mga mahal sa buhay. At lahat tayo one day will just wake up na that this is a very beautiful world to live in. Totoo. Yeah. And we're excited to that. And it Yes. will happen. Manifesting. Tama. Comment na kayo. Nako. Yon. Nako. Yan ang sasabi May ko mga natutunan talaga tayo, pero sigurado ako sa susunod segment, meron tayong maiuuwi. May maiuuwi. Gusto ko ito iuwi. Gusto ko ito iuwi. Oh. Diretso na tayo sa ating next segment, ang latest biz ng showbiz. Alam mo, mainit ang pinag-uusapan ng ABS-CBN Ball. No? Hanggang kailan kaya ito? Kasi bawat artista may kanya-kanyang issue. May kanya-kanyang Oo, storya. may kanya-kanyang istorya. Na gustong malaman ng ating mga netizens ang mga storya nila. At isa sa mga ito na ay si JM De Guzman. Yes, na-miss siya actually. Na, marami na nakamiss sa kanya. Isa rin ako sa mga nakamiss actually kay GM De Guzman. Because, you know, I love that boy. No? Na nalihis lang ng landas. A very Tapos, fine actor. Oo, very, very good. At magaling mag-gitara yan. Yes, magaling yes. kumanta. Alam mo, di ba, many a time na siya ay na-rehab, na kulong, na whatever, because of, you know, alam na natin, bukas Open naman yan. Bukas sa kaalaman ng lahat na nalulung siya sa drugs before. At saka, wala, tagal nating din nakita si Jimmy. Nakita ko siya na live, napanood ko siya recently sa Guilty Pleasure with siya? Lovie Poe. Okay. It was beautiful, a beautiful movie. Hindi nga lang siya bida, parang support lang siya, but he has a beautiful role. So, medyo mataba na siya doon eh. Tapos ngayon, dito sa recently na ball ng ABS-CBN Ball, lumabas siya, nakita siya, biglang tumaba talaga siya. Marami ang nagulat na tumaba siya, si JM De Guzman, no? Medyo, Ang hirap ko yung magpapayat na eh. Oo, pero in fairness, hindi naman sobrang laki ng Yes, tiyan niya. yes, Parang medyo lumobo lang ng konti. Maganda, it's a good sign that he's doing well. Na siguro Pero ay still nakaka-recover. nabash pa rin siya ng ibang mga netizens na parang, wow, parang ang laki ng, hindi ka, mas gwapo ka dati. Parang Oo namimisan naman. namin yung dating ikaw. Pero mas gusto ko ng ganito tumaba siya na wala na siyang Bisyo, bisyo. oo. Kung sakali. At saka one day, kapag ready na siya, pwede naman siya mag-trim down eh. Madali naman yun sa lalaki, mag-gym lang yan eh. You had an encounter with JM Nay? Yeah, a very beautiful person. Kasi there were times, kasi pag nakita ko yan, kasi anak yan ng isang media man. Anak yan ni kaibigan natin Ronnie Concepcion, if I'm not mistaken, of Manila Bulletin. Yes. Nag-uusap kami sa kanyang father, tapos ito si
si JM ay nagkita kami sa mga events sa ABS before tsaka sa mga concerts natin sa Zirco. Nag-gitara pa yan. Ang galing kumanta. Ang ganda ng boses niya. Tsaka He's an artist. malambing sa akin yan. Ang batang yan. Ayun. So ngayon, nakita natin siya. But ang ganda ng suit niya ha. In fairness, gusto ko yung suit niya. Very simple. Pero bagay sa kanya. At tsaka, he looks good. I like it that way for now. Yeah. Okay lang ako na medyo mataba siya ng konti ngayon. Basta on the road to recovery. Gusto ko yung Totoo. gano'n. On the road At to sana recovery. lahat ng mga nagkamali ng landas ay papunta doon. Pakalimutan muna yung physical na aspekto. Yeah, Importante yung kaloob-looban muna, no? Siguro napansin lang ng Yung ibang healing, fans oo. na they didn't mean harm naman. Kumbaga, nanibago na iba ng mukha ni Jamie Guzman. But look at him, still guwapo, in Oo. fairness to him. Na ano na natin, idiretso na natin dahil nga pareho lang naman ng ano sa event, no, itong event kay Miss Vicky Bello na kung saan ay kasama niya si Hayden Conner na naglakad din na nakita na nag-attend sa ABS-CBN Ball. Alam mo, hindi ko nakilala si Vicky Bello ng gabing yun. Mabuti nakita ko si Hayden kasi ang gwapo-gwapo na Hayden, di ba? Baka hindi mo lang tinignan. Vicky Bello pa rin naman na, halata pa rin namang siya yun. Pero tumanda ng todo. Hindi na, paano ba natin ikukwento to, no? May mga bashing na siya dahil nga nakita yung boobs niya na hindi pantay. Okay. Tapos, nag-explain siya sa kanyang vlog na kaya hindi pantay yung boobs niya kasi nagkaroon yata siya. She's a cancer survivor. Oo. Breast cancer. Breast cancer survivor. So parang pinalitan siya at hindi ang Bello Medical ang gumawa nun dahil nga it was something serious. So it's the big C talaga. sa hospital ang gumawa kaya hindi pantay yung kanyang boobs. But she's really thankful na survive niya. Survive na. Tama naman. Tapos so she has to explain that kasi nga di mo sisisi na eh. Ang trabaho niya, ang negosyo niya ay pagpapaganda. Pagpaparetoke, tapos makikita mo na bakit ako magpaparetoke ng boobs sa Bello Medical Group eh siya nga mismo hindi pantay ang kanyang boobs. Yun ang sasabi. Kasi even before she came into this look, yung ganitong look, no? Even noon pa, many years ago, nakita mo yung iba yung mata niya parang hindi pantay. Yes, yes. Alam mo, at sabi nga ng iba siguro dala yung mga turok-turok kung ano mga... Kasi normally kasi kapag may mga bago ito sa procedure, I don't know, parang siya yata... guinea pig. Oo, guinea pig. Para at least ma-explain makita sa kanyang results para marami Which is very good. Effective yun. That's why became Vicky Bello. Nawala ang kalaya, nandyan pa rin siya. Di ba? Yung ganun yun eh. Pero ngayon, so nakita ko sa kanya, para bang, forgive me to say this, no? Para bang naawa ako sa kanya walking that red carpet. No, parang hindi na nga pantay yung kanyang paanay. Hirap na rin talaga siya maglakad. Napapansin ko. With her age is 70? Oh, I don't know. Medyo, I don't know. I'm not privy to her age. Pero kasi she never talked about her age. So, she never talked about her age because she, di ba, hindi nga siya nagsa-celebrate ng kanyang birthday because she doesn't want age because for her age is just a number. So pero sa edad niya 60 or 70, para ganun pa rin naman ang itsura, talagang malaking na itutulong ng kanyang kumpanya ng Bello Medical Group at ng kanyang lahat ng mga procedures for her to really still look young. It's just that talaga lumalabas pa rin talaga at hindi mo talaga masisisi. Because this is a night of glitz and glamour. Glitz and glamour, which she used to reign supreme when she was at her peak. Yes. No? She was a Vicky Bello. Pero ngayon, makita ko siya, parang naawa sa kanya, hirap na siya maglakad. Siyempre, because of her age, no? At saka because of what, siguro, internally, alam natin, health reasons, no? Na hindi pa siya taga ready to really go out, no? If I were her, she could be there, of course, no? Pero wala siyang way. Isa lang din naman ang entrance. Walk in a red carpet and people will just really scrutinize her. You know, talagang titingnan mula ulo hanggang paa at titingnan ang mali at kung anong maganda. She just wanted to be a part of it. No? Siguro hindi niya mapahindihan ng imbitasyon. Pero alam mo, she doesn't look radiant. She didn't look radiant that night. She looked medyo medyo pababa na yung... Nakita ko nga sa kanilang mga yung lahat ng mga yung mga ini-sponsor nila, mga endorsers nila, talagang inulit pa na only Bello touches my skin, only Bello touches my skin, kung sino-sino man yung mga endorsers. Dati yun. Ngayon, sa mga dito sa mga dumalo din sa ABS-CBN Ball.
parang feeling ko talagang they have to do that for marketing purposes also, for them to be able to, get back in shape, and also tell people that, marami pa rin silang mga endorsers na mga artista, na mga celebrities. Bello only touches my skin, but I don't want to look like Vicky Bello. Pwede ba yun? Ako naman ay sa edad niyang yan at nagmumukha pa rin naman siyang bata. Lalo na, ang asawa niya kasi talaga ang layo ng agwat nila. She has to be like that. Kailangan niyang kahit papaano mapantayan or hindi man mahigitan, or at least kahit papaano bumata ng totally. What love can do, no? What love can do. Yeah. Pero, Vicky, basta importante, healthy ka, that you survived all this, Kasi siyempre sa mga edad natin, Diyos ko, lahat tayo, hindi lang si Vicky Bello, lahat naman tayo ay darating dyan sa oras na may mga karamdaman ka na, tapos you still want to be part of that industry, which na-enjoy mo. Basta for as long as wala kang inaapak ng tao. Totoo. Basta Totoo naman. Diba? And just do your business, because I know yung business naman niya na marami naman talaga siya napaganda at marami naging masaya at maraming tumaas ang tingin sa sarili because of the things that she's doing for the industry. Yeah, just go on. Basta enjoy life. Yeah, naku. Nagulat lang din kami. Nagulat lang mga tao na, kasi after a long time, ngayon ko lang siya nakita ulit. Kaya nagulat ako. Na mukha na siyang tumanda na todo si nakikita ko yung kanilang mga comments nila. Naku, patuloy lang kayo mag-comment. Ano masasabi niya si Chura ni Miss Vicky Bello? And ako lang na talaga, who am I to judge her? Kasi she's trying to be beautiful and she's making herself beautiful, and she's making an effort. That's something for me, dahil inaalagaan at patuloy inaalagaan. Dahil dapat talaga palagi natin inaalagaan ang sarili natin. Diyos ko, hindi ako pwede mamintas. Diyos ko, ako nga kalbo na. Tingnan mo, lahat tayo. We go through some stages sa buhay. Yes. Sige lang, laban lang. Kanya-kanya na laban, no? Oo, totoo. Oo. Kagaya ng isang laban ng sikat na artista na si Miss Catherine Bernardo ngayon, no? Oo, kasi balita ko na I got it from some sources. At even napag-uusapan na ito sa ibang vlogs. Parang merong hindi pagkakaintindihan sa ngayon, sa kasalukuyan, between mom and daughter. Si Catherine Bernardo at saka si Mami Min. Okay. Hindi naman lingid sa kaalaman natin anong partisipasyon ni Mami Min sa buhay ng kanyang beautiful daughter na si Catherine, no? Asia's phenomenal star, Yes. di ba? Wow. Kung paano ito inalalayan talaga ni Mami Min. Si Mami Min was a wonderful mom. Paano sa support sa anak niya para, alam mo, marating ko anumang tagumpay. Nasaan siya ngayon. Oo. Napakabait na nanay. Yes. No? At even Catherine, napakabait bata. Yes, of course, Alam mo of yun? course. Kumbaga, she has dreams for family, provide for them. Kumbaga, alam mo, yun ang magandang halimbawa ng isang mother-daughter before yung tandem nila. Ngayon, siyempre si Catherine is, di ba, na-heartbroken, naiwalay ka Daniel, tapos to pick up the pieces, and she became bigger star now. Ngayon, may mga chika kasi na medyo tumitigas na raw ang ulo ni Catherine. At hindi na masyadong sinusunod yung mga advice sa kanya ng kanyang Mami Min. At tulad nga, na-mention nga ni Nanay Christy sa kanyang program, na sumasama daw ang loob ni Mami Min na parang nabago ng kanyang anak. Dati kapag umaalis ito, sinasabi kung saan siya pupunta, para at least aware nanay, kung nakaugalian nila yung gano'n. Ngayon si Catherine daw, hindi na nagsabi kung saan siya pupunta. Ang sabi niya, maalis na po ako. Yung gano'n, kumbaga on her own. Kumbaga gano'n. At saka ang balita nga, di ba, naghanap siya ng place kasi gusto niya mag-solo na. Yes. Oo, kasi ngayon... Ano sabi ng your grapevine? Si Mami Min, siyempre, masama ng loob, nagtatampo daw. Bakit nagkakaganito si Catherine? Kumbaga, ano pa ang nagawa nilang kasalanan? What's wrong? Kung bakit umaabot na sa ganito? May mga nagsasabi naman yung mga sa kampo naman ni Catherine, no? Nagsasabi that si Catherine is of age already. She is. Kumbaga, she has done her part. Yes, and as proved a daughter. herself. Yeah, and proven herself as a daughter, as a sibling, as a breadwinner. Yes. Kumbaga, naibigay naman niya yung mga pangangailangan at tulong sa kanyang pamilya. Hindi sa dahil sa lumalaki ang ulo niya, but she also has her own choices life, sa buhay. Kumbaga, may nagsabi na siguro baka hindi boto si Mami Min sa kanyang love life, sa kanyang mga napupusuan na entertain ng mga manliligaw. Kasi ang talagang ardent suitor daw niya ngayon ay yung mayor nga ng Lucena na si Mayor Mark Alcala. In fairness, gwapo naman yung Mayor Mark Alcala na ang balita ko naman ay parang type din yata ni Catherine. Kasi minsan si Catherine daw, I don't know kung totoo ito would go
by herself, no? Kasama ang driver niya, punta sa Lucena para mag-usap sila ni Mark. Wow. Kaya lumilipat pa nga raw siya sa kotse ni Mark para Making an makapag-usap effort. sila. Oh, yeah. Oh. Na parang ang sabi ng isang source ko ay parang ayaw ni Mami Min kay Mark Alcala para sa kanyang daughter. Ngayon, I cannot blame also the mother because syempre as a mom, you only wish for the best para sa anak mo. Kung talagang, di ba, kung talagang, halimbawa, kung totoo man yan sinasabi ng source mo na kung talagang seryoso at mahal talaga siya ni Mark, si Mark ang dapat pupunta dito. Oo. Kaya lang nga lang kasi syempre modern times, no? Yes. Baka siguro sa Iniintindihan na dahil caucus ngayon, election time, campaign time ngayon. At saka baka hindi rin natin naintindihan that sure, si Catherine also want a breather. A breather, a new place. Kasi pag sa Metro Manila lang siya pumunta, dito lang sa Lahat area ng na mata to. nasa kanya. At saka alam mo yun, wala kang fresh air. Yes. But when you go out of town, Lucena, Yes. kumbaga feeling mo you're in another world, na nare-relax ka, na hindi ito maintindihan ng ibang tao. Yes. Alam mo, ako naintindihan ko yun. Sometimes, di ba, pang recharge mo yun. Yes. Kasi kung sa Metro Manila, psychologically, sa isip Totoo, mo, ako, gusto ko yung ganyan. Di ba, Oo, maganda. At saka, kumbaga, si Mami Min dapat, siguro, advice ko lang, yes. Unsolicited though, no? Yes. Siguro ay bigyan mo na ng space yung anak. Bigyan mo na ng space. Try to understand where she's coming from. At pag may time kayo, yung tamang time, ay medyo mag-communicate na maayos. Para maunawaan mo where your daughter is coming from, why is this happening to her. Kumbaga, kasi baka mamaya, kapag hinigpitan mo yan, baka magsara-hiroli mo yan. Totoo. Alam mo yan? Kasi si Mami Min is not a divine. Yes, Kumbaga, yes. siya is her own person na napakabuting nanay. Kita mo naman, napakamalumanay, Yes, napaka-sweet. yes. Pero normal na nangyayari sa mag-iina yan. It's not all because of money and popularity, but because syempre... Yung kasanayan. Oo. Kasi gusto rin pangalagaan ni Mami Min ang kanyang anak. At saka Ayaw na maligis. nasanay siyang palagi nakikinig ang anak. Biglang ngayon hindi na nakikinig, Oo, di ba? nabibigla lang siya siguro. Pero hindi mo rin masisi yung bata kasi she might just need a space na hindi niya masabi kung mabuti sa nanay niya. Baka ayaw niya ma-offend True. ang nanay niya. Yes. Pero alam mo, matter of communication yan. Hindi ko sila sinisisi pareho. I understand them both. I understand the mother because the mother has always been a kind mom to Catherine. At si Catherine naman has also done her part as a daughter, as a sibling, as a family And look woman. at her now. Diba? Look at her, Oo. yeah. At pero may mga bagay siya na gusto niya na ibigay rin natin sa kanya. Oo, totoo. Baka masyado It's lang about gusto. time. Oh, It's about time to at least give her Yeah. something, that space that she needed. Yeah. All of us deserves a space. Yeah, pag na-resolve nila ito, it's beautiful. Yes, Maganda to. yes. Kasi unang-una, alam natin pareho, mabubuting tao. Totoo. O, Catherine at mother. Yun, yung Okay? mga fans si Catherine, ano masasabi nyo dito? Naku, ang mag-ina, ang nagmamahal na mag-ina, kahit pa paano, di umano, ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero, Lalo pag affairs of the heart, no? Kapag puso na talaga, ang hirap talagang tutulan. Oo. Kahit na pero ayaw. ako, eto na, unsolicited din, no? Kapag ang magulang, inaayawan yung minamahal mo, parang meron silang nararamdaman na hindi natin nakikita sa future. Parang kailangan natin i-consider yan. Because they know better. Yes. Anak nila Yes, yun. it's mothers knows best. Yes. Ah. Okay. Yes. Good luck, ha, Catherine. We love you. Kayo ni Mami Min. Yeah. Mahal namin kayo. Kaya sana magkaayos kayo. Ayan. Actually, nangyari sa akin, akala ko inaanap ko baka cellphone ko yung ginawa niya pang sa bundok eh. Kakaloka mo. Ano ba nangyayari? Ako, sa lamin na eh. Dati, nandito lang. Hinahanap ko. Hinahanap mo? Nandito lang pala. Oo, di Ganyan. ba hinahanap naman yung pang ano niya, di ba? Tapos yung nagamit siya sa cellphone niya. Kawawa naman yung cellphone niya. Gumagana pa ba? Check mo nga. Check mo nga layan manan salamikla. Ito mga cellphone, yung mga ganito na. Ito yung mga TFB na to. Itong mga pampagana lang kahit pa paano para matuwa naman tayo. It's a happy pill. Sabi Yes. nila, di ba? Kasama na, of course, ang ating sponsor na Happy Pill din natin, ang Deluxe Spa, of course, located sa Scott Fernandez, a corner, Tomas Morato. Yes, sa gilid ng Chili's, ang aming paboritong masahian, di ba? Sa family spa. Hanapin niyo si Vince Miraflores. Dating mutya ng Pilipinas po siya. Yeah, 2022. 2022. Yes! Alam ko, excited na kayo. Nako, kung ano ang BI ni Nanay. Kaya diretso na tayo sa ating
Next segment ang Hula Bira! Naku, Diyos ko, paano ba to? Totoo ba, Nay? Oo, grabe. Naku, grabe. Hindi, nakakatawa itong dating katulong. Katulong. Pati katulong, yan. Dating nangyari? kasambahay. Ang kasambahay, Kasambahay na isang action star. Action star. Okay. Tsaka beauty queen. Beauty queen. Alam mo na. Ay, oo. Kapatid. Huwag mo nang bigyan ng clue. Okay. Hindi, kasi nakatira sila dati sa isang apartment. Dito malapit sa, basta sa QC area lang. Malapit sa Morato. Malapit sa Morato. Na may third floor yung bahay. First, second, third. Yung apartment na yun. Okay. Ngayon, sa second floor, doon natutulog yung kasambahay. Yung kasambahay. Kasi may room doon. Pero may isang adjacent na parang anti-room dito na kapag may mga ibang bisita ng mga kamag-anak, ay minsan doon na lang naglalatag. Kasi halimbawa, di ba? Kasi sa third floor, doon nakatira sa Action Star. At ang kanyang dating manager sa kanyang room. Hindi sila magkasama sa room. Kaya walay naman. Yung gano'n. So ngayon, ang mga pinsan na action star na ito, na mga gwapo, dito lang kasi sa Metro Manila yan, minsan dumadalaw, nagiinuman sila dyan sa bahay. Tapos si Katulong ang kanyang wag na pangalanan Katulong kasi matitrace eh. Ang Katulong ang siya nagsiserve. Dalaga ito. May tsura. Kailang sarat lang yung jilong. Okay. Medyo... Ano sa itsura? Pero may tsura siya, long hair, ganyan. Na sexy din. At alam mo, pag mga lalaki, pag nalasing, kahit posting na daw, suotan mo ng palda, chelos na. Yes. Alam mo yun? So, eto na, pag nalasing sila, yung mga boys, siyempre, piniplaytime nila itong si kasambahay. Tapos nilalandi nila. Tapos ang kasambahay naman is wais. Hindi nagpapagalaw sa kanila. Pero ang ginagawa niya, binubuko juice niya. Buko juice na yung mga boys. Alam mo na, di ba? Tapos, even sa action star, minsan pag galing sa mga events, sa mga parties, pag umuwi, pag medyo nangangate, alam mo na sa action star, ang gagawin niya, pag binuksan ni kasambahay yung pinto, jojondiin niya rin yun. Tapos, buko juice din. Buko juice din. Kaya tapos, after that, alam mo, ang naging joke nga dyan, yung si kasambahay na ito, ay talagang kinukwento pa sa kanyang mga friends. No? Sabi niya, wala silang pwedeng ipagmalaki sa akin. Wala silang pwedeng ipagmalaki sa akin. Nabuko Diyos ko lahat sila. Nabuko Diyos ko mga yan. Diyos ko, hindi naman kalakihan. Ganon. Ganon siya kaluka-luka. Ayun, tanggal sa nag-iwalay na sila because si kasambahay nagpaayos ng ilong. At pumunta ng Japan. Ngayon ang yaman na niya, nakapagkasawa siya ng mayamang hapon. Si action star? Ay nako, nasa mababang kapulungan na siya ngayon. Ano? Politiko na siya. Politician na siya. Saan? Sa mababang kapulungan. Parang hindi naman mababa yun. Basta sa kapulungan. Nakakaaliw lang, no? Ano kaya, no? Pag umuwi dito si babae, si kasambahay dati na mayaman na ngayon, pag nagkita kaya sila ng pamilya, na action star na ito, lahat ay... na lahat na buko juice niya. Ano? Reunion. Magkakatingin na kayo sila mata sa mata. Wala mata sa mata. Hindi, baka they was just like, shrug it off and nabuko juice mo ako noon. Baka hindi nga alam na ibang mga magpipinsan na lahat sila nabuko juice na. Akala niya siya lang, tapos akala siya lang, pero hindi alam lahat sila. Grabe naman, baka nanonood yung dating katulong na yun na kayo napakaganda. Congratulations. Pwede yung mag-comment. Mag-comment ka nga, Miss M. Miss M! Start ng kanyang first name eh. Alam mo na ha. Ano yun? Action star. May I sa pangalan at apelyido niya. Sa apelyido lang. Baka tibalik ko mo. Sa apelyido lang. Pero tama naman Kasi baka mawala yung yung bi-weekly. Bi-weekly Cute lang naman yun. Cute lang naman yung storya na yun. Alam, tsaka mahal mo naman si action star eh. Mahal ko naman. Tsaka, ay nako, ikaw swerte-swerte mo talaga kasambahay. No? Swerte-swerte. Kinuwento mo pa sa iba kasi, ayan, tuloy mga ibang kasambahay sa kapitbahay nyo na inggit sa'yo. Kung tuwa yung mga nanonood sa atin, no? Nagko-comment sila niya. Hey, pang nga pala, no? Pag may time kayo sa, sa 16, sa Wednesday na ito, nilipat ko rin dito.
sa Wednesday, Holy Wednesday po, sa Music Box, manood po kayo ng concert na pinuduce ko para sa birthday ko. Ito po ay pinamagatang Heart and Soul. Of course, top billed by my new recording artist, si Kurt Fardo, na napakagaling kumanta at napakagwapo. At ang kanyang mga guests ay sila Revival King Jojo Mandres at saka ang Torch Queen natin na si Miss Malubari. And more 9 p.m. ito, surprise. At surprise at mga guests. surprise, mga artists, no? Magkakantaan sila dyan kasi may portion sa show na doon magkakantaan. Of course, so maraming salamat sa lahat ng mga tumulong sa atin dito sa ating project na ito. Holy Wednesday na po, April 16, manood kayo sa The New Music Box sa may Timog Corner, Quezon Avenue, Sa Quezon. mga gustong bumili, mag-message na kayo sa OOTD page natin. We Yes. can accommodate you para magkita-kita rin tayo mga OOTDians, di ba? Yes. At hintayin nyo rin ng no holds barred interview ko kay nanay sa mismong birthday niya. Ay, naku, excited ako dyan. Exciting yan. Kaya, naku, maraming pong salamat. Karang ganagan ng Kapampangan. Marakala salamat. Kay patuloy yung lugod at pamanalbe at pamanantabi ka na ako, kening ka na akong bayong baby. Sa lahat ng mga kaibigan natin, Tita Presi, uy, Tita, Sir, Daddy Doc, Daddy Doc. Oh my God, I love you and I miss you. Oo, maraming salamat kay Sir Angelo Tagalog, Tita Presi, uy, kayong lahat. Hertrudes Magahis, maraming salamat sa pagmamahal at sa inyong lahat. Nako. Maraming salamat din kay Leanne Manansala Miklat na talaga nagtaguyod sa aming program. Hindi At kami kay iniwanan. Raymar Buado sa ating Yes. editor, of course. Pangkoy, namimiss ka na namin, of Pangkoy. course. Naku, Holy Week na next week! Oh my God, Oo. Diyos ko. Dapat magtika-tika, ha? Oo, yung mga iba magtitika, yung iba naman magbabakasyon because that's the best time and the only time they have Ako naman, yes. to at least to relax. Oo, pupunta ako sa Dreamwave Resort Hotel dyan sa may Puerto Galera, ha? Dyan, kaya maraming salamat Papa Alex Cruz at Mama Aida Cruz for giving me 2 rooms, ha? So, Magla-live kami doon, of course. Yeah. Nako, maraming po salamat. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. tala kaya na diskusyon. With my nanay na ang cute lang naman ang kanyang blind item dahil kilala niya, mahal niya yung blind item. Nasa mababang kapulungan. Na parang hindi tayo Parang sure hindi dyan. naman. Parang hindi naman, ah. Ang ating minamahal nanay, Jobert Sokal dito. Maraming salamat, mahal ko anak, Direct Chops Manansala. I love you guys. I really love you. I swear. Totoo yan. I love you. Hindi ako as we say goodbye, no, gusto ko yung sinabi mong everyone deserves a space. At sometimes, no, kahit gaano tayo kabait, kahit gaano tayo masunurin, sometimes meron ka talaga hahanapin ng sarili mo na makita mo, makahinga ka, na on your own. Yes. And everybody needs that. And I think lahat tayo, kahit si Miss Catherine Bernardo, lalo na siya, she needed that. And sana ay maintindihan ng kanyang anak, ng kanyang nanay, na she deserves that. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Bye! Bye! See you soon! See you on Soon. Monday. Live tayo Monday. Bye! Separate